Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, nandito na naman ang ating road trip. Ex-President Duterte, Represent Romualdez at tatlo pang kandidato ipinapadisqualified sa COMELEC. Ayon sa naghain ng petisyon ng Commission on Election, ang isang grupo humiling na i-disqualified ang kandidatura ng limang personalidad na aniya na sa kanila kinilalang political dynasty sa bansa. Alright, particular pinaka-disqualify ang grupo ng kandidatura ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, House Speaker Martin Romualdez at tatlo pang iba pang mga politiko. Alright, panoorin po natin dito kay Chairman George Erwin Garcia, Chairman of COMELEC, Commission on Election. Alright, and without further ado, let's do watch ng komisyon. May 156 party list groups o organization ang inaasahang makakasama sa May 12, 2025 elections. 118 sa mga ito ang may dati ng rehistro sa Commission on Elections o COMELEC. Isinagawa kaninang umaga ang automated raffle ng party list para malaman ang kanilang numero sa balota o ang order of listing sa official ballot para sa halalan. Pinalis na kasi ng COMELEC ang rule na alphabetical ang paglalagay ng pangalan sa balota. Nakiusap si Chairperson George Erwin Garcia kapag nanalo sila sa Kongreso na tututukan ang muling pag-aaral o pagripaso sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Paliwanag ni Garcia, marami ang hindi malinaw sa Kaya marami hindi malinaw at siguro marami rin nang madidisqualified sa election. batas tulad ng kwalifikasyon ng party list nominee. Kasama na yung mga nominees din, qualification ng nominees, paano kami magtatanggal ng magdi-discredit ng nominees. Lahat ng yan dapat maisama natin. Lalo na rin kung paano kinukompute yung mismong representasyon doon Dapat ayusin maigi kung qualify ba ang isang kandidatura. sa Kongreso. Gusto rin ng COMELEC na bagamat hindi pa nila saklaw ngayon ang mga ito dahil wala pang campaign period, maging responsable sa Ayan, disqualify yan na lalaki lang mga karatula sa kaalye at sa EDSA, oh. Diba? Dapat kalakihang poster ng disqualify. iba't ibang grupo kahit pa sa EDSA. Sana naman po, we have to mitigate or minimize kahit paano yung ating paggamit ng ating mga kalsada sa ating mga materials na ginagamit, maaaring hindi pa natin tawagin campaign materials. Sana naman po yung paglabas sa television at radyo ay naaayon pa rin sa kung ano yung tama, sapagkat hindi man namin kayo kayang pigilan, nakabantay ang sambayanan sa inyo. Sa darating na 2025 elections, may 63 pwesto para sa party list Ayan, pwede kayo tumawag o pa-disqualify ang isang kandidato pag may nakita kayong malalaking ganyang karatula. representation sa Kamara. Samantala, isang grupo naman ang naghain ng petisyon sa COMELEC na layang idiskwalipika ang kandidatura ng anilay limang prominente o kilalang political dynasty sa bansa. Partikular na ang COC ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Cynthia Villar, House Speaker Martin Romualdez, Governor Mateo Nako, ang dami niya pag disqualify ang mga dynasty na kandidato. Marcos Manotok ng Ilocos Norte na anak ni Senator Jaime Marcos at Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Paliwanag ng mga petitioner na bag-an nila sa anti-political dynasty provision ng saligang batas ang ginagawa ng mga ito na nagpapalit-palitan lang sa pwesto sa kanilang lugar. Yung pamilya ng Duterte, they are in control of that mayor's position for 33 years in the last 37 years and for 23 continuous years. Halatadong takot na sila kay Duterte at ayan, tatakbong senator. Hawak ng pamilya nila. No? So, yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya ni na Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998. Ayon pa sa mga petitioner, ang pamilya naman ni Speaker Martin Romualdez ang nanunungkulan sa 1st District ng Leyte mula pa noong 1995. Pagkatapos ng termino ng tiyahin nito na si dating First Lady Imelda Marcos, ay sila ng dalawa ng kanyang asawa ang nasa pwesto sa loob ng 17 sunod-sunod na taon. Gayon din anya sa ibang mga respondent kung saan kapag nawala ang isa sa pwesto, ay nakaupo naman halimbawa ang anak at muling babalik kapag natapos na ang termino. Ayan, di maiwasan talaga ang dynasty at sa lahat ng lugar ng lalawigan ay may mga kapatid talaga, mga kamag-anak. Tiwala ang mga petitioner na hindi naman daw suntok sa buwan ang kanilang petisyon. Malinaw anya sa konstitusyon na bawal na ang papalit ay ina, asawa, anak o kapatid. Halos lahat po sila ng yung framers po ng Constitution na nag-sponsor po ng provision, pinagbabawal nila na ipasa. No? Pag graduate na yung congressman, governor at mayor, bawal na ipasa sa members ng immediate family.
there are precedents in relation to that wherein the Supreme Court ruled na kahit walang batas, no, but basing on the Constitution, they supported Ayan, para mapagbigyan naman ng iba na kumandidato at gusto tumulong sa bayan. those laws even in the absence of enabling laws. Dagdag pa ng mga petitioner, ito ang unang petisyon na naihain sa COMELEC na kumukwestiyon sa ganitong kalakaran sa politika. Alright guys, yan, napanood po natin at napakinggan dito kay Rob Trip. Ang daming disqualify yan pag mangyari na maraming dynasty sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig, and don't forget to subscribe. Rob Trip, and peace out.